Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan ko. So, bago lahat, yung mga nag-request sa akin na tabunan na ano. Kasi nabisi. Sorry po ano. Pwede nyo po ulit akong ano yung i-remind. Ano ba yung ni-request nyo? Sinabi ko kasi, sige bukas. Tapos nakakalimutan ko kasi nabisi ngayon eh. Ngayon, puyat kasi ako nung mga nakaraan. Natulog lang ako na natulog. 'Di ba? Kasi pumunta kami sa Bitbit Bridge. Ganito kasi nangyari doon sa Bitbit Bridge eh. Nung pumunta kami doon, sobrang layo pala noon ano, sa Norsagaray. Pagpunta namin ng Bitbit Bridge, sumunod din yung team nila Sir Ed Kaluwag doon. 'Di ba? Nag-start kami doon na mag-explore. 12:30 na rin eh. Kasi nung pumunta kami doon, umulan. Tsaka nung time na yon, gusto ko sana mag-live nung time na yun. Oy, shoutout Ma'am Nimpa Bartolome ha. 'Di ba? Sumuporta rin si Ma'am Nimpa Bartolome. Nung pumunta kami doon, walang signal. Bala ko sana mag-live noon, walang signal. Talagang Globe at Smart X talaga sa cellphone. Kaya hindi rin ako nakapag doon sa Bitbit Bridge. Then nung nandun kami, hindi naman kami makapag-content kasi umuulan. Umuulan ng medyo malakas din, umaambon ano. Nung umambon na ng konti, 'di ba? Binuyo ako ni Sir Shama na mag-solo doon sa bridge. May kumukontra na naman sa hindi. Ewan ko kung anong kinukontra nila. Bakit ko daw nasabing solo 'yon na may kasama naman daw ako. Ang ganito 'yon ano, short explanation lang. Depende kasi ang deklarasyon mo sa pagsosolo. Pag dineklara mo na pumunta kang mag-isa doon, solo kang pumunta doon at solo kang nag-explore doon, dapat wala kang kasama. Pero specific naman yung pagsosolo na sinabi doon eh. Yung pumunta ka doon sa may dulo ng bridge nang mag-isa ka lang. Parang ganito yun men ano. Kasi ang sinasabi nila, pag solo dapat ikaw lang talaga mag-isa. Yes, totoo nga naman yun. Pero may mga solo, depende kasi sa sitwasyon. Halimbawa, pumunta tayo ng Jollibee. Di ba, magkakasama tayong pumunta ng Jollibee. Then bumili ako nung family size na na spaghetti. Di ba may ganun yun, yung parang nasa plastic container na malaking spaghetti. Ako lang ang kumain mag-isa nun. Di ba? Pwede ko bang sabihin na sinolo ko yon? 'Di ba? May kasama ako. Pwede kasi ako lang naman mag-isang kumain dun eh. Ako yung may unique na ginawa na ako lang ang gumawa. Nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Kaya intindihin niyo yung yung proseso ng kaya nga may quotation mark dun men eh. Yung solo na tinutukoy ba doon ay kasi may mga ghost hunter na sinasabi ganito. Solo akong pumunta dito, mag-isa lang ako dito, guys. 'Di ba? Tapos makikita mo, malalaman mo, may kasama pala siya. Doon naman sa video nakita niyo naman na binuyo ako nila Sir Shama na mag-solo doon sa dulo. May specific magsusolo doon sa dulo ng bridge. Actually, halfway pa nga lang mga kababayan ko pag mapanood niyo yung video na yun. Hindi mahaba kasi yung yung tulay. Halfway pa nga lang, paglilingunin ko na sila Sir Shama, hindi ko na sila makita. Makikita naman niyo sa video pagka dalawa ang camera ko doon. 'Di ba? Isang nandito nakaharap at yung nakaharap sa akin na pang selfie na camera. Ini-stand ko din yung para makikita niyo yung surroundings ko. So, paano niyo nasabing wala akong pinagkaiba dun sa nagsusolo? Meron. Yung mga sinasabi nagsolo, mga sinungaling. Tsaka yung pagkagat ko doon sa solo na yon, request din yun nung iba. Ayun ko, ipipilit nyo pa rin yung gusto nyo, di bahala kayo. Now, isa ito sa napagkwentuhan namin nila Sir Ed dun eh. Yung ito daw e-bike na gumagalaw. Ngayon ko palang mapapanood to. Kasi ang nangyari pala dito sa episode ng e-bike na to, Sabado ito ng gabi sinut, Linggo din siya ipapublish, kinabukasan. Ang bilis ano? So, panoorin na natin itong e-bike na to. May nababasa ako sa comment, lakihan ko naman daw yung monitor. Hindi po pwede. Kasi ang ginagawa ko ay fair use. Kasi may mga nagrereklamo,
Post daw ako ng post. 'Di ba? Maliit daw yung monitor na pinapanood. Kasi mga kababayan ko, ang paggamit ng fair use ay gagawin mo lang naman reference yung video. Ang papanoorin nyo talaga sa channel ko ay yung sinasabi ko. Hindi yung video na to. 'Di ba? Dahil kung gusto nyo mapanood ng buo ang video na to, pumunta kayo dun sa channel ng KMJS, dun sa GMA. Available naman na to yung buong episode ng KMJS. 'Di ba? Doon kayo manood, walang interruption doon. Walang dumadaldal doon na Bungo TV. Kaya lang pag nandito kayo sa channel ko, ako kasi yung mapapanood nyo dito. 'Di ba? At yung karapatan na mapanood ito ng tuloy-tuloy at buo na buong screen, yung malaki, ay sa kanila. Hindi akin 'yon. Ang mahihita ko lang sa fair use, gagawin ko lang reference yung ano. Ngayon, ang sasabihin nyo, may mga content creator din naman kasi na buong video daw yung diskarte po nila yon. Kasi ang GMA kasi, pansinin mo, yung content creator na yan, hindi nila marereakan to kasi hindi nila alam yung secret ng ng fair use Kasi pag full screen mo to, let's say ganito, no? I-demonstrate ko. Hindi, para matigil na to. Kasi kalimitan ganito ang alam nyong reaction video Nandito sa gilid. Tapos itong video, 'di ba? Nandiyan sa gilid itong video, full screen. May familiar ba kayong ganito ang Yan ang gusto nyong reaction video, 'di ba? Yun nandito lang sa gilid. Tapos ganyang kalaki ang screen. Kung tutuusin, mas consider na pagnanakaw ito ng video Talagang ang mangyayari diyan, tinamo, ang mangyayari diyan kaya hindi nila nire-reactan ng KMJS. Kasi alam nila na i-claim ng GM. Ganito kasi mangyayari niyan, men. Pagka babalik ko na sa dati ganito kasi reaction video, ganito kalaki. Ang mangyayari niyan ganito. Babalik ko lang sa dati, men para maintindihan nyo. Ang mangyayari niyan, i-claim ng GMA yung video. Papakita ko sa inyo I-claim ng GMA yung video. Pwede ka naman, papayagan ka niyan. 'Di ba? Papayagan ka niya na i-content yung video nangyari na sa akin sa Voltes 5 yan Ganun klase ako mag-reaction video yung kita ang buo. Ang GMA magka-copyright claim yan. 'Di ba? Voltes 5. Nung nireakan ko yung trailer ng Voltes 5, saan ba dito? Ito yung nangyari. Actually, kinausap din ako ni Boss Rino dyan na hindi ka ba, ganito kasi mangyari yun, men, nakalagay dito, copyright protected content. Yung may-ari daw ng video, since fair use naman, pumapayag sila. Pero yung monetization ng video mo, hindi. Sa kanila mapupunta yung kita ng video mo. 'Di ba? Di useless din yung pagko-content ko. Dumadaldal ako dito na kay GMA mapupunta yung bayad. Kaya naiintindihan nyo, kaya ganito ang itsura na reaction video. Mas malaki talaga ang mukha ko. Kasi may mga sorry lang naglalabas lang ako ng samaan loob. Kasi may mga magko-complain, boss, mas malaki pa yung mukha mas malaki pa yung mukha mo kaysa doon sa nire-reaction mo. Malamang! Kasi itong re-reaction ko na to ay reference lang ito. Channel ko to, kaya pag mumukha ko talaga mapapanood nyo dito. Inuulit ko kung gusto nyo na walang interruption ang panonood nyo, yung karapatan na yon at mapanood nyo ng buo, doon yun sa doon yun sa may-ari ng channel. Doon nyo siya panoorin. Di ba marami din nagagalit sa akin doon sa video din ni Aga si Cheng, ba't daw ang laki-laki daw ng pagmumukha ko? Di ba?
Ngayon, yung mga nagre-react niya na yan, na full screen lagi, may mga ano kasi, may mga video kasi na mapagbigay naman, na pwede mo namang i-react ng buong buo. 'Di ba? Na hindi naman nila kukunin yung kita mo sa YouTube. Kaya lang bibihira 'yon. 'Di ba? Mga walang pakialam 'yon. Pero kayang-kaya kang i-strike noon. Pagka ganoon ang ginawa mo. Ask mo si Boss Rino. Kumonsult sa akin yan, in-strike ni Beams Ghost TV yan eh. Dahil doon sa malaking screen. 'Di ba? Ask niyo yun si Boss Rino. Ngayon, yung mga kilala nyo na nagre-react na buo ang screen, china-challenge ko yan. React ka nilang kay MJS. Hindi nila kaya. Kasi nga, i-strike or ika-copyright sila ng GMA. Kaya ito yung technique na ano, tinuturo ko naman sa kanila to, pag tinanong nila ako, na bakit ka nakakapag-react sa KMJS, hindi ka ba kina-copyright? Ganito, kasi yung karapatan kasi na mapanood ng buo, ito ibigay mo sa kanila. Ang karapatan mo lang naman gawin ay reactan yung video nila eh. Dahil yun ang papanoorin ng tao sa'yo, yung reaction mo, hindi yung video nila. Now, naiintindihan nyo na ba o hindi pa? Diba? Naglaan ako ng 10 minutes para i-explain sa inyo yan. Baka mamaya may mabasa na naman ako dito na lakihan mo yung screen, mukha mo lang ang nakikita namin. Anyway, pagpatuloy na natin to, no? So, partially, nakwentuhan na kami ni Sir Ed Caluwag tungkol sa nangyari dito. So, gusto kong panoorin. First time ko ito mapapanood eh. Umaandar ang pagkapraning ng mga napapadaan sa paupahang bahay na ito sa Bustos, Bulacan. Sementado at mukha namang bago. Pero marami raw ang naninindig dito ang balahibo. Bigla po kasi nag-ano yung pinto, sumasara. Si Carolina, mahigit 3 dekada nang nakatira sa compound kung saan naroon din ang bahay. Saksi raw siya kung paano ang ilang mga nangupahan dito nag-alsa balutan sa takot. Nakikitang anino o parang may naglalaro. Hanggang kamakailan lang, ang kung anumang kinatatakutan sa paupahan, tila raw muling nagparamdam. Sa kalagitnaan kasi Galing talaga gumawa ng ano eh, no? Ng KMJS tong yung mga ganon. ng gabi, ang nakaparadang electronic bike na nasa gilid ng paupahan, kahit wala namang nagmamaneho, ganito ang nangyari. Walang kukurap. Nabahan po at pinalibutan. Walang po kasi yan eh. Kundi po malfunction po nung iba, may multo po talaga. Di ba? Ito, believe naman ako dito do sa may-ari. Di ba? Hindi siya nagre-resort na multo agad. Di ba? At least kahit pa paano, dalawa lang daw. Totoo nga naman yun. Dalawa lang naman yun. Nag-malfunction yung e-bike or talagang multo. Agree naman ako dun. Di ba? At least kahit pa paano, makikita mo dito yung may-ari, open na may scientific explanation na ano. At ganoon talaga dapat tayo. Lahat ng mga ano, dapat open tayo sa explanation. Ngayon, meron akong karanasan, pero hindi naman e-bike, ano. Minsan, meron ditong meron dito yung action figure ng Star Wars, yung si Kylo Ren. Nagsasalita itong mag-isa. Halimbawa, natutulog na ako, dito kasi ako natutulog sa baba, hindi ako makaakit sa taas kasi yung tuhod ko. Hindi ako makaano sa hagdanan. O, hindi ako matanda na disgrasya po kasi ako. Dito ako natutulog, basta gabi yan, magsasalita itong, si Kylo Ren. Does it mean ba na haunted? Yung ito po kasi ay nabasa ito sa baha noon dati. 'Di ba nalubog yung bahay namin, nabasa ito. So naging grounded siya, minsan nagsasalita siya mag-isa. Pag may point na nag-contact yung something niya dun sa loob. Oh, promise 'yan. Nagsasalita mag-isa.
Nung una, natakot ako, oo, ba't nga naman biglang magsasalita out of nowhere? 'Di ba? At gabi pa. Pero na-realize ko kasi, nabasa kasi ito, may factor eh. Hanggang ngayon, nagsasalita pa rin yan. Pagka, hinayaan mo. Nagsasalita pa rin. Yung random siyang nagsasalita. Nakakatakot yun, men. Pero does it mean ba na paranormal yun? Hindi. May factor kasi. Parang, for me, kung ako ang tatanungin nyo, nasa skeptical side ako, may time dyan na, na siguro, kung i-explain mo sa science yan, may grounded dyan sa e-bike na yan, na random siya na gumana. Pwede naman kasi mangyari yun, katulad nga nitong laruan na to eh. Ganin ko nga. Ito yung na ano ng baha ko. Para makita nyo. At ang masakit pa dito sa laruan na to, pag pinipindot mo siya, hindi siya gumagana. Pero pagka random yan, magsasalita ito ng gabi. Kasi nga, nabasa ito ng baha eh. Naka-box to dati eh. Tinanggal ko na yung box niya. Diba? Kaya yun. Okay na? Anyway, pagpatuloy natin, inano ko lang, hindi ko naman sinasabing parehas sila nung e-bike. Mamaya na lang, ayusin ko lang mamaya. Hindi ko naman sinasabing parehas sila e-bike, pero parehas kasing, battery operated eh. Diba? Ayaw naman daw nilang labasin kasi nga natatakot. Dahil ba't umaandar yung e-bike eh wala naman tao. Napaglaruan po siguro ng elemento. Kinabahan, natakot, kinilabutan. Kahit ako din naman, di ba? Hindi ko muna iisipin yan kasi yan ang unang papasok sa isip mo eh. Lalo na pag alam mo maganda ang kondisyon. Mamaya, may opinion ba dito yung technician? Kasi ito yung nakikita ko, men, nakikita nyo may natutulog na aso doon. Kinabahan. Pero sabi ni Sir Ed, ito hindi ko naman sa kinukontra si Sir Ed kasi nung nakausap ko niyan, may nasense si Sir, mamaya as we go along, 'di ba? As we go along tingnan natin 'yon. At baka maghati kami ng opinion ni Sir Ed. Kinilabutan. Kasi dito nakikita ko dito, may asong nakahiga doon. Na supposed to be pagkakaalam ko, pag may masisense na iba diyan, dapat magre-react yung aso na nakahiga. Tatahol or I don't know Kung may ganitong Nakatulog pa rin yung aso eh. pangyayari sa paligid mismo ng inyong Ngayon, tumayo yung aso dahil maingay na itong e-bike. tirhan, Pero dapat, bago pa mag-start yan, dapat nasisense na ng aso yan. yung mismong bahay, may kung anong mga nagpaparamdam. Saan ka na magtatago? Feeling ko shadow yun ng e-bike eh, tsaka sa pixelation ng CCTV. Nagagalit na kayo sa akin. Ngayon, tingnan natin usually naman yan sa dulo may nag-i-explain na skeptic dyan or expert eh. Tingnan natin kung ano yung sitwasyon ng e-bike, ha? Pero for now, sige, gawin nating default na paranormal to until marinig natin yung opinion ng expert. Dalawa kasing expert yan eh. Isang tungkol sa paranormal at tungkol sa doon sa e-bike mismo. Ilang linggo rin daw na bakante ang paupahan hanggang nakursunadahan ito ni Vernie. Nagtengang kawali nga lang daw siya sa narinig niyang mga kwento sa apartment. Lalo't pasok ang renta nito sa kanyang budget, 7,000 pesos Mura, kada buwan. Malaki naman. Malaki pati. Alam nyo, sa akin, kung halimbawa, bibili ako ng bahay or magkakaroon ako ng bahay, for me, hanggat kaya ko, gusto ko na yung bago. Ayoko na may history. Ayoko na may history. Kasi hindi, pwera na lang kung halimbawa yung history na yun ay
pagmamayari ng magulang ko dati, yung bahay, pwede. 'Di ba? Nanay at tatay ko yung may-ari kasi syempre hindi na maiba yun. Kung may magmulto man doon, di sa family member din namin. Pero yung halimbawa galing sa ibang tao, hangga't maaari, hangga't kakayanin, mas gusto ko yung bago na lang or magpapatayo na lang ako ng bago. 'Di ba? Depende pa rin. Or kung bibili man ako ng lumang bahay, investment lang siguro. Pero yung para tirhan, maliban na lang kung talagang wala akong matirhan, na kailangan ko na talagang tirhan, yung mapipilitan na lang ako, yung gipit din ako sa pera. Pero kung may pera ako, mas gusto ko yung bagong bahay na. Pati sa sasakyan, ganyan din ako eh. I don't know, no, parang skeptic ako pero sa pamahiin, dahil siguro sa nanay ko, nakalakihan ko na. Yung mga, mahilig maniwala yung nanay ko, lalo na yung lola ko nung araw, nung nabubuhay. Ang daming pinapagawa no na wala namang logical explanation. Pero culture na kasi natin yun eh. Di ba? Man po siya, nagandahan na rin po ako kasi malaki po yung pagkakaiba niya sa rent namin sa Manila. Bungalow house ito, gawa sa bato. At may 2 kwarto. Para makatipid sa pag-alis-alis ng bahay, si Vernie bumili ng e-bike. Magwa 1 year na po siya sa amin. Malaking bagay po siya sa amin. Naging matiwasay naman daw ang mga naunang buwan nila sa bahay. Pero kalaunan, may naramdaman na Just imagine, e-bike lang yung problem. 'Di ba? Naghanap ng iba pang Kasi hindi nga naman mag-i-stand yung istorya ko e-bike lang. raw silang kakaiba. Pauwi kami dito sa bahay. Parang may tumingin po sa side mirror ko. Yung feeling mo ba na may sumilip, dineded mo ko na. Wait lang nga, out of topic. Sino may mga e-bike sa inyo? Hindi ba siya madaling masira? Bala ko kasi dating bumili niyan, yung pang ano-ano lang, dyan lang, papunta-punta na may bibilhin lang sa tindahan, kaysa yung magmotor, yung may gasolina. Madali ba siya masira? Or, kasi may insidente dito kasi malapit sa amin, sumabog naman yung e-bike niya, habang china-charge daw. Comment nga kayo sa baba. Diba? Hindi na ako curious. Tsaka gaano siya katagal gamitin? Tumatagal din ba siya? Ang iniisip ko kasi dyan, let's say halimbawa, biglaan kang napaalis, no? Dala-dala mo yon. Tapos malobat ka sa gitna ng daan. Or pag bumili ka ng e-bike, kumbaga sa kotse, di ba may reserbang gulong ang kotse? Magdala ka kayo ng reserbang battery, advisable ba yun? Hanggang nitong July 17, ang tahimik nilang gabi nabulabog nung may narinig silang kalabog. Dinaliwala po namin. So, ang expected po namin is yung gate. Kasi minsan po sinasara yan kapag 12 na para po walang makakapasok. Isang compound sila. Ang ingay, narinig din daw ng kapitbahay nilang si Jmar. Nanonood lang po ako sa sala ng movie po sa cellphone. May narinig po ako na tunog po sa labas, galing sa labas. Akala ko po magnanakaw kaya sinilip ko po. Kinilabutan daw si Jmar sa kanyang nakita. Umiikot po siya mag-isa. Sa kuhang ito, eksaktong alas 11 ng gabi, makikitang nakaparada ang e-bike sa gilid ng bahay. Walang kung ano-ano, bigla itong umabante. Ang galing saktong 11, no? Pero for me, paranormal ba agad yun kung saktong 11? I don't think na hindi siya relevance. Nagkataon lang siguro. Pwede naman mangyari yun. Diba? Pwede sana mas pa yan kung saktong 12 or alas 3 ng madaling araw, 'di ba? Para medyo maitatay mo sana. Pero 11 parang napaka-random naman yun. Siguro nagkataon lang talaga. Pero saktong 11 Tumama pa sa bintana ng bahay.
bago lumiko at 3 beses na nagpaikot-ikot. Bago tuluyang nawala sa camera. Bumangga na po siya sa date po. Kinabahan po at kinalibutan. Hindi, makikita ko dito kasi parang wala namang kumukontrol. Siyempre, ang explanation dyan ng iba, pwede naman nilang sabihin na, bungo kasi elemento yun wala naman alam yun sa ano, siyempre hindi niya marunong mag-operate. Pero may napaandar niya eh. Di ba? Feeling ko malaki ang chance nito na may mechanical problem. Hintayin natin na sasabihin tingnan, at saka hindi ko alam yung sistema ng hindi ko alam yung sistema ng e-bike kung paano. Kasi halimbawa, let's say katulad kanina nakita ko nga pala may handbrake pa yan. Tsaka sinususian. Ibang-iba yon kung wala siyang susi at ibinaba yung handbrake. Iba naman yon, di ba? Well, tingnan natin sa investigation mamaya kung ano ba talaga yung mga factor kung bakit siya umandar ng ganyan. Kasi kung halimbawa, kasi ang iniisip ko nung una, let's say grounded, baka pwedeng grounded naman. Depende yan doon sa technician na mag-e-explain. I'm so sure may i-interviewin naman sila dyan eh. Akala ko po nang loloko lang po siya. Sinilip ko po din. Nakita po, nakabangga na nga po. Chinek po namin, wala po siyang susi. Tapos naka-handbrake din po siya. Oh! Ang pag-andar ng e-bike ni Vernie, nakita rin daw ng hipag at pamangkin ni Carolina. Kinalibutan ako. Handbrake? Oo nga naman, kailangan susian. O ito pa, doon sa bandang susi, pwede sigurong yon. Kasi sa akin, deal breaker to eh. Sige, pwede ko sanang i-considera na hunting itong mismong e-bike na to. Deal breaker to eh. Kasi yung aso hindi nag-react eh. Parang wala lang sa aso. Nagre-react lang siya, tinitingnan niya kasi nakikita niyang gumagalaw. Hindi dahil may naramdaman siya. Well, for me, yun lang, Ayaw naman daw nilang labasin kasi nga natatakot. Dahil ba't umaandar yung e-bike kay wala naman tao. Dahil sa mas nakakatakot niya kung di gasolina yan, yung narinig mo pa yung pinadyakan para mag-start. pang insidente, mas lalo raw nagkakatakutan ngayon, lalo na sa loob ng bahay ni Vernie. Sa panganay ko pong babae, kada po inuutusan namin siyang maghugas ng pinggan. Parang hindi po siya mapalagay. Kahit ako din naman eh. Nakabantay sa kanya, may tumiting. Ito ang tatanungin ng iba, akala ko ba skeptic? Ba't natatakot ka? Skeptic ka. 'Di ba? May naka-discussion ako dati na dapat hindi ka natatakot dahil skeptic ka nga eh. Hindi naman po porkit skeptic and non-believer na. Ang skeptic po kasi ay case-to-case basis. Hindi porkit nagiging skeptic ako sa video mo, hindi na ako naniniwala na may multo. Ako personally, naniniwala ako na may multo. Doon sa mga engkanto, aswang, duwende, hindi ko alam. Pero multo, definitely naniniwala ako. Kaya lang, may criteria kasi ako para pumasok sa akin na multo talaga yon. 'Di ba? Pag skeptic ka, humihingi ka lang ng explanation, kailangan ma-prove lang sa'yo na totoo talaga. Hindi naman not necessarily na hindi ka naniniwala dahil skeptic. Misconception kasi yun eh. Parang ganito yun, Example, si Pedro. Kilala ko si Pedro. Tapos sasabihin sa akin ni Pedro, bungo, nakabili ako ng Ferrari. 'Di ba? Hindi ako naniniwala dahil kilala ko si Pedro na nagtutulak lang ng kariton. Paano makakabili ng Ferrari to? Yun kasi ang skeptic eh. Parang pagka sa isip kasi ng skeptic, may pagkontra sa isip niya na hindi niya maaaring paniwalaan yung deklarasyon niya
kasi may mali. 'Di ba? Pero it doesn't mean na hindi totoong may Ferrari. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Kasi ang typical na pagkakaintindi sa skeptics, kung skeptic ka, hindi ka naniniwalang may Ferrari. Naniniwala ako na may Ferrari, kaya lang yung kwento niya na nakabili siya ng Ferrari, paano nangyari yun? Nagtutulak ka lang ng kariton, yun lang ang hanap buhay mo. Hindi naman sa nilalait ko si Pedro. Di ba yun na realidad, magkano ang Ferrari? Di ba? Mahina yata ang 20 million, o correct me if I'm wrong, basta milyones yan eh. Tapos sasabihin mo nakabili. Doon ako skeptic kung paano niya nabili. Hindi dahil na hindi ako naniniwalang may Ferrari. Parang halimbawa dito sa multo skeptic ako dito na doon sa kung paano napaggalaw, pero it doesn't mean na hindi ako naniniwala na may multo. Yan ang kadalasan kasing binibintang sa akin eh. Totoong may multo mo, naranasan ko na. Wala akong pakialam sa naranasan mo, gago. Ang pinag-uusapan natin yung video. Kung totoo ba yung video o hindi yung multo. Ganito, sasabihin ko, anak ako ni President Marcos. Sasabihin ko sa inyo. Pwede kayo mag-skeptic. Paano magiging anak ka ni President Marcos? Layo-layo na itsura mo doon. O does it mean ba na hindi na pwedeng magkaanak si President Marcos? Hindi. Ang hindi niyo lang pinaniniwalaan yung deklarasyon ko lang na anak ako ni President Marcos. 'Di ba? Yun ang true meaning ng skeptic. Nagtataka na lang po ako, pero binabaliwala ko na lang. Hilong-hilo na yung e-bike sa kakaikot. Misteryosong pag-andar ng e-bike ni Vernie, ang CCTV footage kung saan kitang mag-isang umandar ang e-bike, ipinasuri namin. Based dun sa video na nakita ko, hindi ko maipaliwanag kung paano siya umandar. Oo, kasi ang expertise niya lang naman yung video, hindi naman yung e-bike eh. 'Di ba? Alam mo, may na-videohan ka na asong kamot ng kamot. Hindi mo naman may explain yun kung bakit siya kumakamot. Ang pinakita lang naman sa yung video eh. Pero doon sa nakita ko, hindi siya edited. Pero hindi kaya nag-malfunction lang. Ayun, yun na unang theory. Dinala nila ang e-bike sa mekaniko. Dalawa lang po kasi yan eh. Kung di po malfunction po nung e-bike, multo po talaga. Napaglaruan po siguro ng elemento. Wala naman. Yan! Mabigat yung area. Kaya Sir para Ed. mag-imbestiga, inimbitahan namin ang paranormal researcher na suki na ng ating programa. Sir Ed. Ed Caluwag. Nakakahilo. Meron na bang nakakita ng parang shadow figure? Humanap na ng kasama sa loob ng inyong bahay. Yung entities natin, nahawakan po itong e-bike na to. Nagagalit po eh. Dahil ang nakakakilabot na resulta ng investigasyon, Galing magpabiti ng KMJS eh. Uy! na Music box si Sir Lance yun oh! Sir Lance, yung music box mo, astig ka na. Dapat nagpa-picture ako kay Sir Lance. I-forward ko na ha. Doon sa mismong kasi ang tagal niyan eh. O ito doon sa may e-bike na ulit tayo. umaandar ang takot at kilabot ngayon sa compound na ito sa Bustos, Bulacan. Matagal na kasing di umanong may nagpaparamdam sa paupahang ito. At kung ano man daw ang elementong ito, ang siya ring pinagsususpetsahan nilang nagpaandar. Sa e-bike ni Vernie, kahit wala naman ditong nagmamaneho. Ang pangyayari, nakunan ng CCTV. Kung di po malfunction po nung e-bike, may po talaga, multo po talaga. Sorry mo na, tingnan muna natin Siguro mekaniko. ng elemento. Ang e-bike, sinuri ng isang mekaniko.
meron silang nadiskubring sira sa e-bike. Yung bearing, po sa manubela. Umaalog na po, ma'am. Maingay na po. Wala na pong preno. Di ba yung factor na kailangan ng handbrake na eliminate kasi wala na daw preno eh. Kasama ba dun yung handbrake? Tapos, ano pa ba yung yung manibela, okay lang yun. Gusto ko yung kung paano umandar. Alog na po, ma'am. Maingay na po. Wala na pong preno. Tinatisin ko pong umandar, ma'am. Wala na sulit. Sige. Ayaw po talaga. Pero hindi raw ito ang dahilan para umandar ang e-bike ng mag-isa. Baka naiwanan din naka-start tapos may nakalak po yung manubela. Minsan nagdolo ko din po kasi yung may mga throttle po. Based on pwede possibilities na magloko. 'Di ba? Yung mismong technician na ng mekaniko na ng e-bike yung nagsabi noon, 'di ba? May siya kasi alam niya yan eh. Alam niya yung sistema. Ako hindi ko alam yan eh. 'Di ba? Siguro kaya siya paikot-ikot, 'di ba? Nailak yung manubela na gano'n. Under pa rin naman yun eh. Yung brake niya hindi na masyadong gumagana. So, pwede ang sabi niya dito, may nakalak po yung manubela. Minsan nagdolo ko din po kasi yung may mga throttle po. Kasi bago may mga throttle daw na naglolo po ko. kami matulog, chinecheck ko po yung mga susi namin na nakasabit po. Wala po akong naiwang susi doon. Oo, kaya ini-explain ni Kuya eh. Pwede kasing mangyari yun. Katulad nga nung sinabi ko, di ba? Kung saan tumutunog yung laruan ko dito nung nabaha. May factor yan kasi medyo luma na rin yung e-bike mo eh. Di ba? May wear and tear kasi yan. Ngayon, tingnan natin yung aanahin ni Sir Ed Calawag. Para malaman kung may dapat nga bang katakutan sa paupahan, nag-imbestiga Calawag. Hello, good evening. Nag-set Oy! muna ang team. Logo ni Sir Lance, oh! Logo ni Sir Lance, oh. Kay Sir Lance galing yan. Pag na REM or Radiating Electromagnetic Pod at Music Box para makasense ng energy. Dito sa part na to, medyo kakaiba. Mabigat yung area. Parang masusuka at saka parang sinasakal. Papasukin niya ang paupahan. Dito kaya, shy welcome? Nakakahilo. Ito, Sa part na to. kung meron bang- ikaw ay skeptical, yung mga sinasabi kasi ni Sir Ed dyan, ay pwede mong i-dismiss yan na iniimbento niya lang. 'Di ba? Mamaya, natin, I'm hoping na may ang magva-validate lang kasi niyan yung gadget eh. Na nilatag niya diyan eh. experience kayo dito nakakaiba? Yung panganay ko po, kapag po nandito siya sa kusina, para daw pong minsan may nakamasid. Meron na bang nakakita ng ng parang shadow figure? Sa anak ko po. Merong merong boses Pati po. yung dowsing rod na yan, inano rin sa akin, diniscuss rin sa mapapanood nyo sa video. Kailan ko ba i-release yun? Ina-upload ko na eh. Yung sa Bitbit, namin, yung primer sa Bitbit bridge. Lahat yan, dinemonstrate niya. Ayoko nang spoil pero nakaka-amaze yung ginawa ni Sir Ed doon, men. Kasi may bagong may bagong gadget si Sir Lance. I know some of you nakita na yun yung bell. REM-pad din siya, kaya lang yung bell ay di ba ang tunog ng REM-pad pagka nilapitan mo, gumaganon? Electronic ang sound. Yung dead bell kasi, basically, same lang siya ng REM-pad. Kaya lang, ang dun sa dead bell naman yon, pag may lumapit dun tutunog, ting! Kaya mas nakakatakot yon. Maririnig mo yung bell na tutunog pag si sensor. At ang sensor nun, masyadong malapit. Ang REM-pad kasi, feeling ko may 1 feet ang layo. Halimbawa, ito yung antena ng REM-pad, Mga banda dito, tutunog na yan. Pero yung dead bell kasi, yung sensor nun, kailangan lapitan mo pa ng sobrang lapit yung bago tumunog.
Basta nakaka-amaze yung, I don't know, baka kayo makakome up kayo ng explanation doon. Diba? Pag napanood nyo yung video ko, I don't know kung iaano ko ba yun, mamaya ko ba, ay sa bagay, ito na yung video pala. Baka siguro Friday or Saturday ko i-upload. Kasama na doon yung solo. Doon sa bridge. Diba? Pati yung dowsing rod na yan. Ang unang theory ko kasi dyan sa dowsing rod na yan, may micro movement doon sa doon sa kamay. Nung nandun pa lang kami doon sa base camp pa lang kami, dinidemonstrate niya na sa tinitingnan ko talaga yung kamay. To be fair naman, I don't know dahil madilim lang ba talaga yung lugar o hindi ko napansin yung kamay ni Sir Ed na gumagalaw. Hindi niya talaga gumagalaw yung dowsing rod. Now, lumabas kami, tinutukan ko rin ng camera yun eh. Pero tingnan nyo, feedbackan nyo sa camera kung may movement siya. Kasi nung nire-record ko yun, wala rin ako makita movement yung kamay. 'Di ba? Kaya kahit pa paano, I don't know, dahil bias lang ba ako, dahil kaibigan ko si Sir Ed, kayo na rin ang humusga. Ayokong i-confirm o hindi. Pero nakaka-amaze lang dun yung sa dead bell. Ayoko nang sabihin kung ano yung ginawa ni Sir Ed dun. Basta panoorin nyo na lang, ha? 'Di ba? Yun ang gagamitin niya naman na yun sa susunod. Kasi luma na yung REM pad. Binaboy na kasi yung REM pad na yan eh. Kasi Oy, shoutout nga pala. Na-shoutout ko na ba si Ma'am Nimpa Bartolome? 'Di ba? Shoutout Ma'am Nimpa Bartolome. Isa sa mga sumuport. Nagagalit. Ma'am, ka dito. Okay. Pikit kayo, ma'am. Meron bang pakaramdam na parang umiikot? Ganon? Opo. Ito kasi, pwede ko rin itong i-dismiss na kung ano-ano eh. 'Di ba? Nagiging fair lang with all due respect kay Sir Ed, yung mga ganyan, 'di ba? Bumibigat po yung dibdib. Kasi lahat tayo pwede nating gawin yan eh. Yung may nararamdaman or may kahit mga normal na wala namang power, kaya namang gawin lahat yan eh. Bigat. Opo, yun po kasi yung spot, no? Hindi po siya kaluluwa. Elementals po ito. Nagagalit po eh. Biglang tumunog ang music box. Ito yung nagva-validate. 'Di ba? Buti na capture nila yan on video. Kasi ito yung magba-validate lahat. Ito nga kasi yung role ng gadget. Kung may intindihan nyo. Kasi kung lahat ng magi-investigate puro nararamdaman, puro na I'm so sure ako may intindihan ako ni Sir Ed dun eh. Dun sa pananaw ko na yun eh. Kasi madali lang naman magpanggap talaga. Kung gusto mo magpanggap. Pero ang hindi mo kayang pagpanggap, pag vinalidate nung mapapanood nyo yan sa Bitbit Bridge. Yan ganyan. Now, hindi ko pa naman kino-confirm na talagang totoo yon. Gusto ko rin kayo din ang magsuri. 'Di ba? Ibinibigay ko sa inyo yung decision doon. Pero kung na-amaze ako. 'Di ba? Kasi unang-una kilala ko kasi yung gumawa niyang music box na yan eh. Kilala ko kung sino eh. At kilala ko na rin yung mga gumamit ng music box na yan kung sino din. 'Di ba? At alam ko rin kung paano nag-operate yan. Kailangan may nakatapat sa sensor niyan. Eh dito kasi wala naman nakatapat sa sensor niyan eh. Ang sensor kasi niya nandito. Pero nakikita niyo siyang tumutunog. 'Di ba? Tsaka ang sasabihin ko sana kay Sir Ed, dapat yung pag-open ng music box makaka-capture. Kasi binaboy ni Donsky to eh. May clicking sound na eh pagka tumutunog kay Donsky to. Meaning, na-hijack niya na yung music box na yan. Kaya wala ng credibility. Ang tunay na music box kasi, pag inopen mo yan, tutunog muna siya ng one cycle. Kaya importante yun. Tinan mo yung pag manonood ka, pag nagsiset up ng music box si Donsky, wala nang pag inon niya yung music box na yan, wala na siyang cycle. Hindi na nagsa-cycle yung tunog ng music box niya. Tapos may narinig ka pang clicking sound sa background. Ibang-iba na dito, na-modify niya na. 'Di ba? Kaya ngayon si Sir Lance nag-develop ng dead bell. Ed bell nga ang tawag niya doon eh.
'Di ba? Ni-reverse engineer niya yung dead bell sa Amerika. Ed Bell naman ang tawag niya dito. Yun naman, hindi mo talaga sa bagay, I don't know kung gagana pa rin yun sa walkie-talkie, dahil same lang siya na REM-pad eh. Pero ang range kasi ng dead bell masyadong malapit eh. Kahit nga 1 feet away, hindi ka madidetect unless halos idikit mo na yung kamay mo doon sa sensor. Kaya anong nangyari, inap din ni Sir Lance yung game kasi na-hijack na yung mga unang equipment eh. Binaboy na eh. Kaya inap ni Sir Lance yung game pagdating sa pag-reverse engineer ng mga ganyang gamit. 'Di ba? Para ma-eliminate na yung pagdududa. So, ibig sabihin, mayroong dumaan dyan. Well, ako, kayo na lang bahala doon, Pero ako alam ko kasi kung paano gumana yung music box na yan eh. 'Di ba? Nagkaroon ako ng chance na maobserbahan ko yan eh. Kung paano siya nagwo-work. At talagang tutunog lang yan ng walang pandaraya na may isang cycle siya. Yung kay Donsky kasi, kung mapapanood nyo, gumaganon-ganon, nagja-jump-jump, ibig sabihin may pinipindot siya doon na nagre-restart eh. Pag tumutunog ng lihiti mo ang music box kasi, isang cycle yan. 'Di ba? Doon pa nga lang kay Donsky na halata na peke yung pagkakatunog ng music box eh. Kaya nga yun ang problem eh. 'Di ba? Ang sinakyan kasi ni Donsky doon yung credibility ng gadget. Kaya gusto ring i-teach ni Sir Ed nung nagharap kami sa Bitbit Bridge habang dinidiscuss niya yan. Medyo spoiler na to dapat kasi mapapanood nyo ng Dapat kasi ang nagko-command para paggalawin yung tao. Ang nangyayari kasi kadalasan, lalo na sa mga fake at peke, pero ang paghuhusga nyo kay Sir Ed, bahala pa rin kayo ha. 'Di ba? May kanya-kanya kayong utak eh. Minsan nga ang kadalasan kasi nangyayari sa mga fake, pagka tumunog yung gadget, sinasakyan na nila yon. Yung pagtunog siya yung sumasakay. Halimbawa, tumunog yung motion sensor. Bigla niya sasabihin, may nakita akong dumaan doon. Eh, syempre, tumunog na eh. 'Di ba? Pero yung pag napanood niyo yung basta, ayoko lang i-spoiler eh. Mawawala na yung thrill niyo eh. Hanggang sa ang hawak ni Ed na tinatawag na dowsing rod, itinuro siya sa direksyon. Ano po yung nasa likod dito? Yun na po yung parking. Yung part ko nasaan yung may e-bike? Yun po talaga eh. Yung entities natin, nahawakan po itong e-bike na to. Upo kayo dito. Bigat, sir. Sir, maiiyak na ako. Nagsagawa siya ng kinalembang na Anino siya at ang unang sinabi niya sa akin, bakit ka nandyan? Akin siya. Tingin ko may sinundan kasi may kiniklaim siya. Ibig sabihin, hindi siya nandito sa bahay na to mismo. Yung paggalaw ko ng e-bike, masasabi niyo po na pinagalaw ko ng anito. Siya yon kasi dahil gusto niyang magpapansin. Sa family naman, hindi po kayo dapat matakot, ma'am. The moment na natakot kayo, mas lalo nila kayong guguluhin. ang ating mga bahay at ang paligid nito, lugar kung saan dapat tayo pinakaligtas. So yun yung result. Ako lang, dito sa episode na to, nakulangan lang ako sa part nung mekaniko or nung expert. Kasi yung sinasabi nung mekaniko or expert sa e-bike, theoretical lang eh. 'Di ba? Theoretical lang. Sana kung hinayaan ng KMJS na sinuri yun na yung binuksan talaga, baka merong mga wire doon na nagdikit or nag-ano, 'di ba? Para mas malinaw. Well, ngayon may claim kasi si Sir Ed na yung elemento yung nagpagalo ng e-bike at may ano din. Parang ano sa gitna yung paghuhusga eh. 'Di ba? Nakulangan ako dun sa ano, dun sa ano nung mekaniko.
do sa opinion ng mekaniko. Na mas maganda sana kung may budget naman ng KMJS, edi sana pinasuri nila yon, 'di ba? Para talaga ma-make sure na walang problema. Or kung wala ang problema, may eliminate natin pagdududa doon sa ginawa. Pero ang maganda doon kasi sa ginawa ni Sir Ed, may nag-validate yung motion sensor. At yun kasi yung papel nun. 'Di ba? Yun ang papel nun nung mga gadget na yun. Hindi yun para sakyan. Alam ba, may kinlaim yung na may nararamdaman dito at yun ay may tumunog. Ibig sabihin, may hindi naman confirm na 100%. Malay mo, may factor din na hindi natin nalalaman na scientific kung bakit tumunog yun. Pero yung timing nung mga pangyayari na ganun, nakakapagtaka. Diba? Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Babasahin ko yung feedback nyo. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.